Totoo nga po yung kasabihan na sa bibig talaga nahuhuli ang isda. Ayan, huling-huli na po ang napakalaking isda na ito. Butanding. Yun ba ang tawag kay Roque ng mga netizens? Kasi yun nga, madalas itanggi na si Harry Roque sa bawat pagdinig. Tinatanggi niya na um, sa kanya yung bahay na yon. Marami na pong ebidensya na naglabasan, yung mga housewarming party, yung mga blessing, kahit yung isa pong dating artista na may vlog dyan sa bahay ni Harry Roque. Ngayon, galing no ng mga netizens. So, totoo yung sinabi ko na ang kalaban mo dito, Mr. Harry Roque, hindi lang naman or akala mo si Risa Ontiveros, si Senator Gatchalian. Hindi po. Hindi si Senator Riza ang kalaban mo. Ang kalaban mo dito ay ang taong bayan. Kaya ayan, naglalabasan ang maraming ebidensya laban sa iyo at yan po ay ginagawa or kagagawa ng taong bayan. Yung pagiging resourceful ng mga kababayan natin. Napakadaling patunayan. 'Di ba? So ngayon, ang bar din natin si Mr. Harry Roque, ay patunayan niya na hindi nga sa kanya yung bahay na yun. Pero bukong-buko na kasi siya eh. 'Di ba? Ikaw ba naman magpatira ng hindi mo kilala sa sarili mong pamamahay? Talagang mahirap 'yan. Ikaw ba naman magtalaga ng caretaker kung hindi mo sariling bahay yan? Bakit ka magtatalaga ng caretaker? Hindi mo naman pag-aari pala yan. So, dito sa video na ito, ayun. Ayan, sabi ni Harry Roque, aking bahay. Ilang beses niyo po sinabi? Paulit-ulit po siya sa aking bahay. So sa kanya talaga yung bahay. Diyan sa Pine Woods Golf and Country Club na pinarenta niya sa isang babaeng national o Chinese national na may kasama daw na partner nito. Ang sabi pa dati ni Harry Roque, isang IT daw yung lalaki. Hindi niya kilala, no? Pero may mga information siya binigay. Isang IT daw yung lalaki na nomad. Ibig sabihin, working online siguro kasi kahit saan pwedeng mag-work. Yun nata yung gusto niya sabihin. Ilang beses na sinabi natin si Harry Roque, yung salitang aking bahay dito sa videong ito. So, kanya talaga yung bahay na yan. Nabisto. Nakakahiya, no? Yung ganito. Yung talino mo, hindi mo pa rin yan pwedeng gamitin as justification, di ba? Para yung credibility mo ay maisalba. Hindi pa rin eh. Talagang sirang-sira na po. Sirang-sira na po. Sabi nga ng ilang taga-suporta na ito, pang international yung si Harry Roque, huwag niyong sinuhin. Nga yan. Ang kalaban mo pa naman ay yung taong bayan, natural. Hahalungkat at hahalungkat yan ng mga posibleng ebidensya laban sa iyo. At yan nga po ang nangyayari ngayon. So ito po, pakinggan natin. Kung ilang beses niya atang sinabi yung aking bahay. Bahaing ito na may alien certificate of registration at merong passport, ang nakalagay po sa kanya single. So ngayon po, nagtataka ako kung ano talaga ang relasyon nila doon sa lalaki na nahanap sa aking bahay. No? At nung nahanap nga po yung lalaki sa aking bahay, ito nga pong si Ana, no? Ang tawag ko sa kanya Ana kasi yun yung American name niya, hinanap ko. Sabi ko, sino yan? Pwede nga po, lumalabas na yung Cambodian pala ay isang partner niya, pero ang hindi ko naman alam, hindi sila kasal, ewan ko talaga kung talaga siya nananatili doon, pero meron po akong katiwala doon. Ang tingin ko, kung narinig niyo po, yung mga irrelevant na statement, 'di ba? Yan po ay parang pinaka-adlib na lang na itong si Harry Roque. Para kahit papaano, mas or ilikaw yung mga nakikinig. Sabi niya, hindi naman alam kung ano, kasal ba sila o ano. Wala na kinalaman yan doon. Pinapakalayo na, lumalayo yung sitwasyon. Ito po ay isang paraan para justify nga ni Harry Roque na hindi talaga niya kilala yung lalaki na yan. Pero ang totoo niyan, mukhang, sabi nga ng mga netizen, ito, may isang netizen na nagsabi na ganito. At ako'y naniniwala dito. Sabi niya, mukhang same circle nga daw itong si Roque. Ito rin po ang sinabi ni Senator Risa Ontiveros nga na itong pugante na ito ay mukhang may ugnayan talaga kung ano man with Harry Roque. So mantakin mo, meron kang mga ganong kakilala, kaibigan, di ba? Kinakanlong mo. Ang ibig sabihin talaga, isa ka rin sa kanila. Isa ka sa mga ganong klaseng tao rin. No wonder,
taga-suporta ito ng mga Duterte at ang si Harry Roque. You see kung ano ang nangyayari sa mga taga-suporta at mga malalapit kay Digong, yung mga nakadikit dyan kay Digong. Lahat po yan ay may kahaharaping kaso. Lahat po yan ay sangkot sa napakaraming krimen at anomalya sa ating bansa. Ganyan po ang impression. Duterte legacy nga daw. Good luck.